What's up guys? Welcome back to my vlog. So for today's adventure, we're going to do something different because this time we're going on a solo camping trip in Tagaytay. So guys, we're going to tourist camping site. Actually, na-research ko na to a week before and maganda naman yung naging impression ko. So today, we will know kung talagang okay ba itong lugar na to. So, going to tourist camp, madadaanan natin ang Little Souls Chapel. Kaya bago simulan ang ating adventure, magsisimba muna tayo at magpapasalamat sa lahat ng mga blessings at hihingi na rin ng guidance of course para sa safe travel for this entire trip. So, nandito na tayo ngayon sa Little Souls Chapel. Actually, favorite kong puntahan ng chapel na to kasi very solemn siya, tapos maganda yung weather niya dito. Oh, may namiss tuloy ako bigla. Kasi madalas namin pinupuntan ito ng hobby ko noon. So now, we were going to tourist camp. Actually, it's only 1 kilometer away from Little Souls. And also guys, good thing na maganda naman yung kalsada niya going to camping site. Ayan o. So finally, we are already here at tourist camping site. Yan. Okay, mukha naman siyang tahimik at mukha naman siyang safe. Okay, but before that, ipapasyal ko muna kayo sa camping site para makita nyo yung paligid, ang sitwasyon dito, kung ano ba ang itsura niya. Yan. So, ang daming puno. Hindi naman siya ganun kalamig, pero okay na for camping vibe. Yan. Actually, hindi siya ganun kalawak, pero okay na sa akin to kasi, yeah. Ako lang din naman mag-isa, so para sa akin malaki na nga rin to. So now, dito naman tayo sa kanilang comfort room. Yes, in fairness, malinis ang kanilang toilet. So, hindi ka mag-aalangang gamitin. Tara! Ang gamit ko! Ang gulo niya. O, diba may noodles. May baon na speaker. Yan. So, dyan lang tayo matutulog mamayang gabi. Dito. Ayan niya. This is the camping site. Actually, because it's ordinary day, so I own the property. I don't have someone here tonight, but it looks like it's safe naman because the owners just live there, and I haven't done doing my thing. Here is where I'm going to sleep, inside my car, and yeah. I'm so tired. It's not that cold in here right now. I don't know why. Yeah, but hopefully tonight it will be a little cooler.
Gabi ng lagim. Ayun ang kotse ko, dilim. Dito maliwanag. Doon, madilim. Lilipat ko. So it's exactly 9:30 p.m. and nandito pa rin po tayo sa tourist camping site. Actually, it's ordinary day, Wednesday, so wala akong kasabay na nag-camping ngayon. Bali ba naman, solo camping lang din ako. So meron silang ilaw dyan, may maliit sila na kubo here. And then, andun yung kanilang comfort room. May konting ilaw sa gitna. But on the side, kung saan ka pwedeng mag-set up ng camping tent mo, madilim. Actually, kanina, dyan ako nakapwesto. Sobrang dilim, di ba? Walang makita. And since nag-iisa ako, parang hindi safe, na dyan ako magstay sa madilim na lugar. So, lumipat ako dito sa may malapit sa kanilang what's that? Lababo. Hugasan. At least may ilaw. Medyo kita ako dito. May liwanag akong konti. Unlike kanina, wala akong liwanag. So, dyan, madilim pa rin. At wala akong kasama. Nag-iisa. Let's see kung makaka-survive ako hanggang umaga. O uuwi ba ako mayang madaling araw. I don't know. But, yeah, siguro, makakatulog naman ako dito. Ang dilim niya, oh, nakakatakot. Ang tahimik, ah. Anyway, dito muna ako nagstay sa kubo since naboboard ako sa loob ng sasakyan, di pa ako inaantok and wala akong magawa. So, ito yung aking space for now. Para mag-charge din muna ako. Actually, dito sa Tagaytay, I don't know ang init pala dito pag gantong panahon. May. Sana umulan para malamig sa loob ng car. And, buti na lang, I have this. Diba? At mainit. So guys, itong tourist camping site is located dito sa Tagaytay near Little Souls Chapel. And yeah, before ako nagpunta dito, dumaan muna ako para magsimba sa Little Souls. Maybe 600 meters away from Little Souls. And medyo liblib siya. Okay siya kasi mapuno. And yung may-ari is very accommodating and helpful naman sila. Kung anong kailangan mo, bibigay nila. And actually, ang entrance pala dito is 300 per head and then 100 para dun sa car. Yeah, tapos nag-deposit lang ako ng 100 para sa basura. Pero makukuha mo rin yan pag bago ka umuwi. Basta dala-dala mo yung basura mo. Yeah. And yeah. Okay naman dito. Although medyo mainit ngayon, month of May. And sobrang tahimik. Nakakatakot para sa isang solo camper. Yeah. So this is my first time na magka-camping solo. Yeah, before lagi ako may kasama pag magka-camping. This is not my first time na mag-camping, pero being solo, first time ko to. And yeah, for me na may anxiety, napakalaking achievement pag na-survive ko yung buong magdamag. Actually guys, matagal ko ng plano talaga mag-camping eh. Kasi sabi ko nga nakakapag-travel ako abroad ng solo since meron din akong anxiety, so kinakaya ko mag-travel abroad na mag-isa. Hindi ko natusubukan talaga dito sa Pinas kung kakayanin ko rin lang mag-isa. So, ito, this is it. Siguro naman,
matatapos ko ang buong gabi hanggang bukas ng umaga na yan, mas-survive ko tong adventure na to. And kasi napakalaking achievement sa katulad kong may anxiety na makagawa ng bagay na mahirap gawin. Alam na ang mga may anxiety din lang nakakaintindi nan. Yeah. Pero siguro hindi lahat kayang gawin, and hindi ko ina-advise din para sa lahat kasi merong time na baka alam mo yun, magpanik attack ka, nasa malayo ka, lalo na madadagdagan yung anxiety mo. So, for me kasi in my case, medyo hindi naman ganun ka lalalang yung anxiety level ko. And yeah, of course, meron din akong friend malapit dito sa Tagaytay, kaya medyo confident akong magstay dito. Although, hindi rin ako duwag. Sobrang dilim dito. Ako lang mag-isa. Kaya ko. Ang nakakatakot sa mga may anxiety. Yung parang feeling mo, may yung mamamatay ka, may masamang nangyari sa iyo, atakihin ka or something, yun yung nakakatakot. Pero sa mumu, hindi naman ako takot dyan. Pero sana walang magpakita. Anyway, yeah, kung dun sa mga gustong makatakas, yun, makatakas sa minsan sa problema, sa mga stress or something, yeah, ang sarap ma-feel mag-camping mag-isa kasi parang alam mo yun, nabigyan mo na ng time yung sarili mo, napatunayan mo sa sarili mo na ang sarap pala mag-isa, kaya mo pala. I mean, lahat pwede mong gawin, wala kang iintindihin, wala kang susundin, alam mo yun, nakakatuwa na nakaka-travel na ako mag-isa, nakakapag-adventure ako ng mga ganito mag-isa. Yeah, I'm so blessed and thankful talaga and grateful for this kasi for being so many years na stuck ako. And yeah, this is the time pa lang na nagsimula akong explore yung mga adventures and travels solo. Ricámara chica, por favor. Una buena recámara con vista a la plaza de Paz. Sí, sí. $20. So what's your name? For the rest. Guys, so nandito na ako ngayon sa loob ng aking car. Dito ako matutulog. Yan, katatapos ko lang ng isang movie and medyo inaantok na ako. Siguro matutulog na rin ako. Tapos na ako mag-dinner. Yan, nag-ikot-ikot din ako sa labas pero tahimik dito sa Tagaytay. Walang masyadong tao. Parang maaga matulog ang mga tao. And yeah, nakakatawa pala maging solo camper kasi alam mo yon, adventure and exciting, kakaiba. Although medyo boring kasi ako lang mag-isa dito sa camping site. Yeah, kasi weekdays. Pero nakakatuwa kasi alam mo, minsan nabibigyan mo ng time yung sarili mo and na-explore mo yung mga bagay na ikaw lang ang gagawa para sa sarili mo, katulad ng pagluluto, kung paano ko i-set up yung although simple lang naman yung mesa ko kanina, pero nakakatuwa na ikaw lang gumagawa para sa sarili mo. Yeah, you try to enjoy your own company, ika nga. And para sa akin, may isang magandang experience to. And sana ma-experience nyo rin. Although, syempre, lagi nyong tatandaan, ipiliin nyo rin yung lugar na pwede nyong pagcampingan kung magsosolo kayo. Since ito, medyo, nung chinek ko naman, mukha naman,
sa tingin ko talagang safe naman. And mabait din yung may-ari ng tourist camping site. Yeah, kaya medyo at peace ako na matutulog na yung gabi. So that's it, and see you tomorrow morning. Good night. Good morning everyone. Grabe, ang sarap gumising sa ganitong klaseng lugar. And yes, na-survive ko ang buong magdamag alone in this campsite. To be honest, may konting kaba, lalo na kapag puro tunog na lang ng paligid yung naririnig mo. But thankfully, naging maayos naman yung buong gabi ko. Grabe guys ha, it's so nice to wake up in this kind of vibe. Probinsyang-probinsya ang feeling. Nakaka-relax at parang ang bagal ng oras dito. Ang sarap pakinggan ng mga tilaok ng manok at ang mga tweet-tweet ng mga sisiw. Sigurado kong magugustuhin nyo rin ang ganitong vibe. Malayong malayo sa nakaka-stress na ingay ng city. Well, maaga tayong magliligpit ng gamit ngayon kasi meron pa tayong next adventure. Anyway, hindi na rin tayo nag-breakfast dito kasi ayoko namang abutin pa ako ng init sa biyahe. Although malapit lang din naman from tourist camping site, yung Serene Stay is like 30 minutes away from here. Well, now we're going to Serene Stay. Yes, and we're going to stay here for 3 nights. Actually, I'm super excited in this place, and this became my hangout for like so many times. And yes, I'm gonna show you how beautiful the place is, how chill and relaxing. So look at the view. Very spacious siya and napakalinis niya. Nakakawala ng stress. And ang sarap ng klima dito. Very cozy ng place and yes, malinis yung buong kabahayan niya. Malaya kang makakakilos kasi maluwag siya. And most important is mabait ang may-ari nito. O diba? Kaya binabalik-balikan din siya eh. See? Malawak yung space niya. Yan. On the second floor, yes, meron siyang isang family room. And meron siyang isang maluwag na room din. May sariling toilet. And on the second floor, on the third floor, meron siyang isang malaking room at mayroong 4 na double deck. See? Very cozy and relaxing magstay. And yeah, ang ganda ng swimming pool nila, diba? May pailo pa sila sa swimming pool. And yes, most important, meron coffee shop sa harap. So kung gusto niyo magkape, punta lang kayo dito sa Serene Brew and Bites. Dito lang yan sa gate ng Serene Stay. So that's it for today. Bye-bye for now, and enjoy ko muna yung aking 3-night stay here at Serene Stay. So, yeah. See you guys on my next vlog. Bye!